Good afternoon po mga katribo, mga kababayan. Bago ko umalis, gusto ko lang muna na ikwento sa inyo itong napanood ko. Ewan ko kung napanood nyo rin, yung privilege speech po ni Congressman Dan Fernandez. Siguro mga about a week ago. Ito po yung tungkol sa original name ng ating bansang Pilipinas na actually, dati sabi niya, Maharlika. And then, ngayon, Ophir. Ako alam ko po yung istoryang ito. Ewan ko sa ating mga katribo kung siguro alam nyo rin po ito. Importante po itong malaman eh. Ngayon, yung pangalang Maharlika, ito po yung pangalang tinawag sa kalupaan natin ng mga pre-colonial Filipinos. Actually, hindi pa sila Filipinos. Kasi ang nagbinyag sa atin ng Filipinos were the Spaniards. So, yung mga sinauna nating mga ninuno. Dahil tayo po ay isang kaharian na ang pangalan ay Maharlika. But then again, mayroon pa pong isa pang kwento na actually biblical. Ayon dito sa kwentong ito, marami na akong napapanood nito eh. Nakakatuwa nga po eh, na ang original name natin, ng bansa natin, nasa Bible, is yung Ophir. So, kumbaga, Ophirians po tayo. Ang istorya po kasi nito, believe ako dito kay Congressman Dan Fernandez kasi talagang nag-research siya. Actually, marami na akong naririnig tungkol dito. At ang gusto pong mangyari ni Congressman Fernandez ay mas maganda daw po sana kung ang pangalan ng bansa natin ay palitan from Philippines to dati Maharlika. Pero ako ayoko na pong gamitin yung Maharlika eh. Kasi ang naalala ko dito eh, yung yung si Hitad. So parang hindi na po maganda. Mas pabor po ako doon sa Ophir. Kasi very unique. At yun naman talaga ang sinauna at original nating pangalan ng ating kapuluan. So, Ophir po. At nag-present po siya doon ng very extensive na research, extensive information about his research about this Ophir, na ito yung ating biblical legendary place na puro napakaraming ginto. Actually, mountains of gold. Na dahil po sa pagiging sobrang mayaman sa ginto nitong kapuluang ito, ay maraming nagka-interes na marating ito. But actually, mula pa noong panahon nga, nung biblical times pa nga, itong sinasabi na pinanggagalingan ng mga ginto ni Haring Solomon, ni King Solomon, ay nanggagaling sa Ophir, place called Ophir, na marami pong pinagtatalunan po ito kung nasaan talaga, saan ang location nitong Ophir. Sabihin na nating bansa, bansang Ophir ang pangalan, na maraming mga candidates, merong nasa Saudi Arabia, sa Middle East, sa Africa, kung saan-saan. Pero marami pong nagsasabi mga researchers na mas malakas po ang katotohanan na ang Ophir ay ito pong ating bansa na Pilipinas. Kaya ang gusto pong mangyari ng ilan, at ito pong si Congressman Fernandez, ay mapalitan po ang pangalan natin ng ating bansa from Philippines to Ophir. Ako mas excited ako doon eh. Mas gusto ko po yung Ophir kasi biblical. Tsaka, yun nga, unique.
kaysa naman po itong Pilipinas na ang history po talaga kasi nito hindi maganda. Yung pinagkuhanan ng pangalang Philippines. Yun nga po si King Philip of Spain na kilala po sa pagiging corrupt at berdugo. So parang hindi mo naman po talaga maganda na ipangalan tayo after such a person, such a kind of person ba. Kaya lang, dati pa yun noon pang panahon po ni Apo Lakay, dating there was already a proposal to change our name, the name of our country from Philippines to Maharlika, na tinutulan po ito ng taong bayan. Ang nag-propose po niyan ay si Apo Lakay talaga. Dahil alam po ni Apo Lakay na ang origins po natin ay from the kingdom of Maharlika. Na itong kingdom po na ito, kingdom in the Pacific. Parang nakaka-excite na isipin na itong Pilipinas natin na before was a big empire, the Maharlika Empire, kasama po dyan yung itong Philippine Islands, Guam, hanggang sa Hawaii, hanggang Taiwan. See? Napakaganda po sana siguro ng history ng ating lahi. Kaso nga lang po, sinira po ito ng mga Kastila. Sinira nila ang ating, kumbaga, binura nila ang ating nakaraan. Kumbaga, binura yung memory ng isang, hindi lang isang tao, kundi isang lahi. Tayo po yun. Kaya nga yung history natin, ang history, Philippine history, ang sumulat po niyan ay mga Kastila. Kaya nga bida dyan ang Kastila Magellan discovered the Philippines, which is wrong. We were not discovered by Magellan. Our land? Hindi. Kasi even before Magellan came to our shores, kung sino-sino na pong mga dayuhan ang nakakarating dito. Mas nauna pa nga kay Magellan yung mga Portuguese, yung mga Arabian traders. Sino ba nauna kay Marco Polo? Si Marco Polo nga pa nakadaan din dito. So, ang napansin ko po doon sa speech na yun ni Dan Fernandez, he was very passionate about it. At ako gusto ko rin yun. Pero napansin ko po, yung mga kasamahan niya sa Congress, parang hindi interesado. Hindi interesado. Hindi interesadong marinig ang mayamang at magandang kasaysayan ng ating lahi at ng ating bansa. Nandoon po na ilang ulit po siyang gusto ng patigilin nung sino ba yon? Yung in charge nung hearing na yon. Nainis po ako kasi they were never excited. Not excited to know yung ating rich history na binura ng mga Kastila. Importante po kasi na malaman natin ang ating totoong nakaraan. Nasa ngayon, wala na nga po tayong makita kasi sa pag-aaral ko po, sinunog po ito ng mga Kastila. Sinunog yung mga naisulat. Buti na lang, mayroon pa namang nag-survive, pero very kumbaga talagang completely binura po yung ating kasaysayan. Kaya, itong cellphone ko na to, visit. Na-disappoint po ako doon sa hearing sa Congress na yon, yung sa speech ni, kasi nga naman napakahaba na, no? Minamadali na pati niya, kasi minamadali po siya. Ilang ulit po siyang nakiusap doon sa in charge doon, na tumigil na siya. Nakiusap siya na 1 minute na lang. Pero ako, mas gusto kong marinig pa more yung kanyang mga sasabihin.
Para sa akin kasi importante. Bakit ganun tayo mga Pilipino? Na yung mga bagay na dapat nating alamin, malaman, na tungkol sa lihim ng ating nakaraan, bakit ayaw nating alamin? Ayaw ba nating malaman na ganito kayaman ang ating lahi, ang ating bansa, na tayo ay hindi mga mangmang, hindi tayo ignorante, hindi tayo mga Indyo. Dahil sa totoo lang po, nung dumating ang mga Kastila, hindi naman sa advance, kundi kahit papano, on level tayo sa ating mga karatig bansa. Di po ba? Mayaman po, yung, lalo na yung dyan sa Sulu Sea noon, yung Sulu Archipelago na yan. Yan po yung center of commerce noong araw. And also, of course, Manila. Mayaman po ang history natin. Yun nga lang po, sa kasamaang palad, mukhang wala na po tayong access maibalik yung totoong history natin. Ang pwede na lang po nating pagkuhanan ay mga libraries outside of our country, which is medyo mahirap pagre-research yan kasi talagang nakakalat lang. Nababanggit lang po tayo. Hindi yung talagang tayo ang gumawa ng ating history. Sa totoo lang itong history books natin, dapat yan baguhin eh. Dahil Kastila po, foreigner ang gumawa niyan. Yung Spanish colonization, Kastila ang gumawa. During the American period, Amerika din ang nag-command kung ano ang kailangang isulat sa history natin. Mukhang wala pa tayong talagang sariling history book na tayo mismo ang sumulat. I mean, yung talagang from the very start. Ibig sabihin, from pre-colonial. Kasi yung history natin, nag-umpisa from the pre-colonial period. Ginawa na lang nila na ang history natin nag-umpisa nung pagdating dito ni Magellan. Which is stupidity. Hindi po tayo ganun ka-backward eh. Ngayon, so, hanggang yung napansin ko po nun, pangatlo, pang-apat yata na pinapatigil na yung si Dan Fernandez. Tingin ko po na pikon siya. Nagalit siya. Na, yung parang nagbe-blur na nga po noon yung camera. Kitang-kita ko pa na nagsasalita siya, ng galit siya, tapos tinabig niya pa yung microphone. Nagalit siya kasi gusto pa niyang i-share, ipaliwanag, ikwento yung mga na-research niya about our past. Pero dito po ako nagtataka kung bakit tayo mga Pilipino, bakit parang hindi tayo excited na malaman ng ating mga magandang nakaraan. Kung ako ang tatanungin, okay, nasanay na kasi tayo sa pangalang Philippines, pero parang mas cute yung Ophir or Ophiria. Di tayo Ophirians, hindi Filipinos. Yun lang po. So, dito po tayo sa aking bonus lecture. So, September 29, 1898, the island of Boreas is placed under the revolutionary government by General Ananias Jokno. Its seat being San Pascual. So, ito po ay para sa mga taga-Boreas, Masbate. Another one. Governor Rojo. Ito po,
September 29, 1762, Governor Rojo personally commands a surprise attack by 500 Filipinos and a number of Spanish residents on the British. So, yun lang po. So, hanggang dito na lamang po kasi ako ay napag-utusan. I have an errand. So, maraming salamat po sa inyong panunood and see you in my next vlogs. Thank you so much. Peace.